Why did God command to read the Bible? Ay, aminin natin sa hindi, mga kapatid, marami pong mga Kristiyano sa ngayon. Masakit man na salita ito. Pero maraming mananampalataya sa panahon natin ngayon, pabaya po pagdating po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. No? Masakit na salita po ito, pero marami pong mga Kristiyano sa ngayon na ang kanila pong Bible ay patuloy lamang pong inaalikabukan. No? Pero bakit ba iniutos ng Diyos? Ang pagbabasa po ng Biblia ay hindi po ito inuutos sa pastor lamang o sa mga taong nagtuturo po dito sa harap o sa mga bawat leader para sila ay maituturo sa mga tao. Ang pagbabasa po ng Bible, mga kapatid, ito ay kinukuman, niuutos o nire-require ng Diyos na dapat lahat ng tao ay binabasa po ito. Amen? Sangayon po tayo doon. No? Kailan po natin uling hinawakan ang Biblia? No, alam niyo po, natandaan ko nung, alam mo yan, doon yung pagpasok ng pandemic na ito, yun yung year para po sa akin na talagang down na down yung pananampalataya ko noon. Naitanong ko po sa sarili ko noon, kasi yun din yung panahon na nawala na po si Pastor Mel namatay na po si Pastor Mel. Yun po yung panahon na tinatanong ko po ang sarili ko kung saan ako kukuha ng lakas. Tinatanong ko yung sarili ko kung ipagpapatuloy pa ba yung gawain sa tipas. Tinatanong ko po yung sarili ko noon kung papaano pangunahan ang naiwang gawain. Alam niyo po mga kapatid, ito yung nagbigay kalakasan sa aking pong pananampalataya ng panahon na talagang sobrang down ang aking pong pananampalataya. Nung nawala si Pastor Mel noon, 1 linggo akong talagang nakayuko. Talagang nandun na ako sa labas ng bahay na talagang laging lang nakayuko na hindi, alam ko sa sarili ko hindi ako handa. Alam ko sa sarili ko na nabigla po ako. Pero yung salita ng Diyos, yung Bible, yun po ang nagbigay kalakasan sa akin at nagpabago ng aking kong kaisipan para mananatili sa aking pong pananampalataya. Hindi pagyayabang po mga kapatid, purihin ang Panginoon. Nung panahon ng pandemic po, ito po ang pinagkukuhanan ko ng lakas. Binago ko po yung kaisipan ko na yun na huwag magpapatalo sa depression. Ang pinagkukuhanan ko ng lakas, araw-araw binabasa ko po ang Bible. Panahon ng pandemic. Kasi wala naman po tayong ginagawa noon. Araw-araw, binubuklat ko po yon. 5 pages, 10 pages, binabasa at binabasa ko po yon. Araw-araw, hanggang sa natapos ko po. Simula Genesis hanggang Revelation. Parang gusto ko naman nga basahin noon, Revelation naman, babalik naman Genesis, paatras. Pero alam niyo po mga kapatid, grabe pala ang tulong kapag pag minamahal po natin at binibigyan natin ng panahon ng pagbabasa ng Bible. Doon po nabago ang aking pananaw sa pananampalataya na tanging ang magbibigay lang kalakasan sa iyo ay ang salita ng Diyos. Na tanging ang magpapalakas lang at magbibigay ng dahilan sa iyo para ikaw magpatuloy sa pagkatawag ng Panginoon, ang Bible. No, kaya nga sabi ko po diyan, the Bible is our basic instruction before leaving earth. Tama po ba? Sangayon po ba tayo doon na ang Bible ay pinaka-basic instruction po sa ating pong buhay? No? Dapat binabasa po natin ang ating pong Biblia, ang ating pong Bible, araw-araw. Amen? Ang kasunod po niyan, sabi ko, the Bible is the only book that provides complete information about the meaning of life. Amen? Marami pong mga babasahin o mga book sa panahon po ngayon na kay sarap basahin pero pag tinignan mo, patay na po ang author. Amen? Pero ang Bible, mga kapatid, kapag binabasa mo ito, buhay na buhay. Bakit? Sapagkat ang author ng Bible ay hindi namamatay. At dyan po natin makikita na tanging ang Bible lamang
ang makapagbibigay ng tunay na kahulugan o makapagbibigay ng complete information patungkol po sa kahulugan ng buhay. Nawa, binibigyan po natin ito ng panahon, oras. Hindi po tinatanggap ng Diyos ang kabisihan po natin sa buhay at sasabihin po natin sa Diyos na wala akong panahon, ang dami ko pong ginagawa kaya hindi ko binabasa ang sa inyo pong salita. Hindi po kinukuha ng Diyos ang oras po natin para ibigay natin lahat sa Kanya. Pero ang tinuturo ng Panginoon, bigyan natin ng panahon ang pagbabasa ng Bible. Hindi po tinuturo ng Panginoon na ang Bible ay kabisaduhin po natin. Ang tinuturo ng Bible na ang Bible ay maging pamilyar sa atin. Hindi po natin ma-memorize ang Bible. Pero tinuturuan tayo ng Diyos na maging pamilyar doon sa nakasulat sa Bible. So paano maging pamilyar sa atin? Paano natin malalaman ang nakasulat po diyan kung hindi po natin ito binabasa? Kaya mayroon pong isang lingkod ng Diyos, mga kapatid, na ito ang unang pinapagawa sa Kanya ng Panginoon bago po niya gawin ang mga maraming bagay, lalo na sa panahon nila, sa panahon ng digmaan at panahon ng labanan. Ito yung unang itinuro ng Diyos sa Kanya na ito yung gagawin mo bago yung ibang bagay sapagkat napakahalaga na kailangan maging pamilyar sa Kanya ang nakasulat mo doon bago siya humakbang at makipaglaban doon sa malaking laban sa Kanya pong buhay. Sino yon, mga kapatid? Walang iba, si Joshua. Amen? At ito po, madalas po natin itong naririnig yung context na ito. Brother Roland, chapter 1, verse 8 yan, oh. Tama ka. Yun. Pero sa umaga pong ito, dito po natin makikita yung kahalagaan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang sabi po dyan, chapter 1, verse 8, in NIV version. Ang sabi po, keep the book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Tayo may nalangin, Panginoon, salamat po muli sa pagkakataong ito, Lord, na maihayag ang inyong pong salita. Naniniwala ako, Panginoon, na ang banal na Espiritu ang magtuturo at umaasa ako, Panginoon, na siya ang magpapaliwanag. At ako, Panginoon, ay naniniwala at nagtitiwala sa inyo pong karunungan, Lord, na aming pong matanggap sa umaga pong ito. Punuin niyo po, Lord, yung lugar na ito ng Espiritong nakikinig, Panginoon. Espiritu, Lord, na umiintindi sa inyo pong salita, Lord, at malayang tinatanggap ang inyo pong salita sa kanya pong puso sa umaga pong ito. Panginoon, dinadakila kita. Ikaw ang maitataas dito sa harapan. Ikaw, Panginoon, ang madakila. Ikaw, Lord, ang maparangalan sa aking pong buhay. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. No? Ang ganda ng pagkakasabi po rito. Sino po ang kausap po rito ng ating pong Panginoong Yahweh? Walang iba, si Joshua. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ito po ang sinabi ng ating pong Panginoong Yahweh sa panahon po ni Joshua. Transition ng leadership na po dito sapagkat ang position po rito ni na Joshua ay nasa East Jordan, tatawid po sila sa land of promise. Napansin nyo ba, mga kapatid, dahil panahon po ito ng labanan, panahon po ito ng pananakop, ano ang sinabi ng Panginoon sa kanya? Sinabi ba ng Panginoong Yahweh po dito kay Joshua, na tipunin mo ang iyong daang-daang sundalo, gumawa kayo ng maraming sandata, gumawa kayo ng maraming pana, magpakasanay kayo sa labanan sapagkat kayo ay tatawid sa land of promise. Sinabi ba yon ng Panginoon sa kanya? Hindi. Ang una-unang instruction ng Panginoong Yahweh po dyan kay Joshua, yung book of the law. Yung kautusan, yon ang kanya pong babasahin.
Yan ang kanya pong bibigyan ng panahon. Kaya ang sabi po dyan, day and night. Araw at gabi mo yun pagbulay-bulayan para ang lahat ng nakasaad doon ay iyong matutupad at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong ginagawa. Marami pong mga tao na nagbabasa at nakatuon ng kanila pong understanding po dyan sa salitang prosperous and successful. Pero nakakalimutan mga kapatid, ang pinaka-keyword po dyan, yung pagbabasa. Yung pag-meditate o pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Marami pong mga tao na gusto mag-prosperous ang buhay. Di naman tayo kontrad po doon, pero marami pong mga taong nakakalimot pagdating po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Sa panahon na yon, yung sinasabi po diyan na book, hindi po ito yung Bible pa. Ito po yung sinasabi na Torah, mga kapatid. Ito po yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yan po yung sinasabi na Book of Torah. Sa Christianism na terminology, ang ginagamit po diyan ay Book of Pentateuch. Sa panahon po natin, mas ginagamit po yung word na yun na Pentateuch, o Book of Pentateuch. Sa panahon po nila, Book of Torah ang tawag po doon. No, so ito yung pinapabasa, ito yung tinanggap kasi ni Moses doon sa Mount Sinai para kanya pong ibibigay sa mga tao para maging pamantayan po nila. Kaya ano ang purpose po noon? No, why did God command Joshua to read the book of the law? Ano ang purpose po noon? Ang unang-una mga kapatid, to strengthen and equip his leadership. Yan po ang purpose noon. Kaya pinapabasa sa kanya, kaya yun ang unang pinapagawa ng Panginoong Yahweh kay Joshua para i-equip, para i-strengthen ang kanya pong pananampalataya. Kasi nung panahon na yan, hindi na po si Joshua dyan spy. Panahon na yun na kung saan yung leader na po si Joshua dyan. Panahon na kung saan siya na po ang mamumuno po dyan, tatawid sa land of promise. Amen? Yan pong history niyan. Alam po ni Joshua, mga kapatid, ang land of promise, pag binasa nyo, ang book of Numbers. Dahil espiya po siya ni Moses po doon. Alam po niya na ang lugar na yon ay maraming mga kalaban. Mga higanti po ang nakatira po doon at alam din niya na ang lugar na yon ay totoong napakayaman. Pero nung panahon na yon, kaya pinapabasa sa kanya ng Diyos, kaya pasanay sa kanya na basahin yun para i-strengthen ang kanya pong pananampalataya. Sa pagbabasa po natin ng Bible, mga kapatid, lumalakas ang ating pong pananampalataya. Marami tayong natutunan. Amen? Nung hindi pa po tayo nasanay magbasa ng salita ng Diyos, marami po tayong inaakala sa sarili natin na tama. Yun pala ay kailangan pang itama. Hindi lahat ng teaching na naririnig po natin ay totoo. Hindi lahat ng mga teaching na naririnig po natin ay tama. Sa pagbabasa ng Biblia, nag-aakala tayo noon na tama. Pero sa patuloy natin na pagsasaliksik ng salita ng Diyos, marami pa palang dapat itama. Amen? Kaya dapat ang Biblia binibigyan ng panahon. Ang Biblia ay dapat binabasa araw-araw. Kung mayroon tayong almusal, tanghalian, hapunan sa pisikal na katawan natin, dapat ang espiritu natin may almusal din, may tanghalian din, may hapunan din. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ganon kahalaga ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi po natin ito inaasa sa paririnig lang. Hindi po natin ito inaasa sa napapanood po natin. Dapat ang pagsasaliksik ng katotohanan, tayo mismo nagsisimula dapat sa sarili natin, sa kagustuhan natin na diskubrihin ang katotohanan na nakasulat sa salita ng Diyos. Ang pangit naman yan, kung sinasabi natin Kristiyano tayo, wala naman tayong panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya nga lagi ko sinasabi, hindi pang profile ang Kristiyano. Pinamumuhay ang salita ng Diyos. Yan ang purpose po niyan. Kaya pinapabasa sa kanya ang Book of Law.
para strengthen ang kanya pong pananampalataya, ma-equip ang isang batang Joshua po rito dahil siya na po ang leader po dyan. Siya na po ang mamumuno po dyan sa mga Israelita para tatawid sa land of promise. Kaya nga yung salita po dyan na huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. 3 times binanggit chapter 1 pa lang. Kasi nakita ng Diyos na ang Joshua na ito ay nanghihina. Nakita ng Diyos na ang Joshua na ito ay kailangan niyang ma-equip. Nakita ng Diyos ang bagong leader na ito ay masanay. Kaya pinapabasa sa kanya para mataniman ang kanya pong puso ng kalakasan mula doon sa salita ng Diyos o kautusan ng mga Hudyo. Ano pang purpose? To give clear direction to reclaim the promised land. Magbibigay ng tamang direksyon sa kanila para bawiin nila ang lupang ipinangako sa kanilang lolong si Abraham. Ang mga Israelita po dyan, mga kapatid, linawin po natin ito. Hindi po sila dyan nangaagaw ng lupain. Sa kanila talaga yan. Pag binasa niyo po ang Genesis chapter 15, verse 16, basahin niyo po yan. Ang sabi ng Panginoong Yahweh po dyan kay Abraham, ang iyong mga ina po ay maninirahan sa Egypt ng 400 taon. At ang lupaing pangako na yan ay titirhan ng 400 taon din ng mga pagano. Kaya nga ang nakabilanggo doon sa Egypt, ang mga naalipin doon sa Egypt, walang iba ang mga inapo ni Jacob. Yon ang tatawagin ng Diyos para i-reclaim ang promised land. Ito na yon ang panahon ni Joshua. Kaya hindi po sila nangangagaw dyan. Binabawi lang nila ang sa kanila. Kasi sa kanila talaga yan, inilaan ng Diyos ang promised land. No? Ano pa? Serve as a reference for His leadership. Totoo nga naman. Ano magiging reference niya sa pagiging leader niya kung hindi niya kabisado ang kautusan? Tama? Ano ang pagiging sanggunian niya sa pagiging pamumuno niya kung wala siyang alam at hindi niya kabisado o hindi naging pamilyar sa kanya ang kautusan? Ganon din sa buhay po natin. Kapag may ginagawa tayo mga kapatid sa buhay natin, may desisyon tayong mahirap gawin, may mga bagay tayong naguguluhan, anong reference natin sa buhay? Anong pagbabasihan po natin? Lord, kalooban mo ba to? Panginoon, kagustuhan mo ba gawin to? Panginoon, anong plano mo sa buhay ko? Anong reference po natin? Bible. Salita ng Diyos. Amen? Kaya nga mahalaga na mayroon tayong reference sa buhay. Kaya tinatanong ko sa inyo kanina, kailan natin huling binuksan ang ating Biblia? Kailan natin yan binasa? Napakahalaga sa buhay. Anong reference po natin bilang mga Kristiyano? Salita ng Diyos. Amen? Yung nakasulat po dito. Kaya nga meaning ng reference, yung sabi dyan ng Collins Dictionary, books are ones that you look at when you need specific information or facts about a subject. Tama? No, yan ang sabi ng Collins Dictionary, ang reference. Kaya sa umaga pong ito mga kapatid, ito po yung title po natin. The Bible was inspired by God as reference for many lives. Palakpakan natin ang Panginoon. Wow, hallelujah. Amen? Sino po naniniwala na inspired by God ang Bible? Ginawa ng Diyos yan. Pinagawa niya, Hebrews chapter 1 verse 1, siya ay tumawag sa ating mga ninuno para doon niya ihayag ang kanyang panukala ayon doon sa kanyang kagustuhan. Kaya yung Bible, inspired by God. Kaya nga pag binabasa mo yung Bible, parang may katabi ka. Parang may kausap ka. Kasi nga yan ay inspired by God. Inspired by the Holy Spirit, kinasiyahan ng banal na Espiritu bawat kataga po na nakasulat sa Bible. Ultimo tuldok po dyan ay kinasiyahan ng salita ng Diyos, ng banal na Espiritu. Kaya ginawa ang Bible, inspired by God, para maging reference ng maraming buhay. Kapag may problema ka, punta ka sa Bible, magbasa ka, di ba? Gumagaan ang pakiramdam mo. Kapag naguguluhan ka, magbasa ka ng Bible, di ba? Nandun na kasagutan.
Kapag hindi nagkakasundo ang mag-asawa, basa ng Bible. Di ba pinagkakasundo kayo? Kasi nga tinuturo sa Bible may kapayapaan. Kapag hindi ka marunong magmahal sa iyong sarili, sa iyong kapwa, basahin ang Bible, itinuturo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, the Bible was inspired by God as a reference for many lives. Kaya dapat binabasa. Tinutuunan ng pansin ang Biblia. Amen? Sarap basahin, kapatid. Ang Bible, pag nasanay lang tayo. Kailangan mabasag yon, ang malaking case sa puso po natin. Ano po yan? Katamaran. Kailangan mabasag yon para yung Bible maging lifestyle sa pagbabasa po natin, iba po ang dulot ng salita ng Diyos kapag nasanay po tayong magbasa ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga alam nyo, sa Bible kasi may hinahanap ako noon. Isabi ko na noon sa inyo, na ayaw ko siyang i-Google. Ang Google, walang challenge po doon. Sa Bible, binasa ko talaga yan, hinanap ko po talaga yan. Yung salita na yun. Ang hinanap ko dyan, kung sinasabi ng Diyos, na ang Diyos ba ay nagmamakaawa sa tao para siya ay sambahin. Hinanap ko po talaga yan, pinagtiyagaan ko yan, simula Genesis hanggang Revelation. Binasa ko ng binasa po yan, wala po akong nabasa dyan na ang Diyos ay nagmamakaawa sa tao para siya ay sambahin. Pero maraming beses na binabanggit sa Bible na ang Diyos ay nagbibigay, mga kapatid, ng maraming pagkakataon sa tao para ang tao ay manumbalik sa Diyos. Marami. Ang Diyos po hindi magmamakaawa, pero punong-puno po siya ng pag-asa na ikaw ay makakapanumbalik sa Kanya. Amen? Ang Bible po, mga kapatid, ay matagal na pong, ito ay matagal nang nabuo. No, ang Bible po ay tinitignan ng mga Bible scholar na sinimulan po ito isinulat, 1400 na sinasabi po dito, yung Book of Torah. 1400 BC, isinulat po. May kumukontra po pagdating po sa pagsulat ng Bible o sa aklat ng mga Hebrew. Ito po yung mga theory ng GEPD. Sinasabi na hindi daw po nila pinaniniwalaan na si Moises po ang may sulat ng Book of Torah. Ang pinaniniwalaan po nila na ang may sulat po ng Torah na ito ay panahon ni Ezra. Kapag sinasabi niyo pong panahon ni Ezra, mga kapatid, after captivity na po ng Babylonian yon. Hindi na po ito sa panahon ni Moses. Kaya nga kahit ang Book of Job, mga kapatid, ang tinitignan na pinakamalapit na author niyan o nagsulat niyan ay si Moses pa rin. Kaya nabuo ang Bible, mga kapatid, mga 98 AD na. Nabuo ang Bible. Ganon po siya katagal nabuo. Kasi nga may mga panahon pa sa pag-aaral ng canon na talagang mayroong sinasabi na 400 years of silence na hindi po kumilos ang Holy Spirit po dyan. Kaya matagal bago nabuo ang Bible. Pero lahat, ng sabi ko po kanina, kataga na nasusulat po dyan sa Bible ay inspired by God. Kahit yung sulat ni Pablo, hindi po isinulat ni Pablo yan, yung Pauline Epistle, General Epistle. Hindi po yan isinulat ng mga manunulat, saka nabuo po nila at ipipresent po nila sa Diyos na, Lord, i-inspired itong isinulat po namin. Bago po nila isinulat yon, yun na yun ang kagustuhan ng Diyos. Lahat ng isinulat po nila inspired by God. Lahat ng isinulat po nila ay kagustuhan ng Diyos. Hindi po sila sumulat sa Colossus, hindi po siya sumulat sa Ephesians, hindi po siya sumulat sa Galatians, tsaka palang i-inspired ng God. Kundi bawat sulat niya palang kahit nasa kulungan pa, yun ay inspired by the Holy Spirit na. Bago pa ipapadala ang mga sulat niya noon sa mga iba't ibang churches. Kaya nga, the Bible was inspired by God as reference for many lives. Kaya yung Bible, bigyan po natin ng panahon sa pagbabasa. Ngayon, dito po natin makikita, mga kapatid, sa umaga pong ito, what is the benefit of the reading the Bible in our lives? Ano pong benepisyo nga ba talaga? Kapag binabasa po natin ang salita ng Diyos, ano ang maibibigay nito sa ating pong buhay? Di ba kapag kumakain tayo, lumalakas tayo? Di ba? Kapag tayo ay kumakain, pinapalakas natin ang ating pong pisikal na katawan. Kapag tayo kumakain ng iba't ibang pagkain, lumalakas po tayo. Ano naman ngayon ang maibibigay
ng Biblia kapag binabasa po natin ito? Unang bagay na makita po natin, the Bible is like a map that gives clear direction in our daily lives. Amen? Naniniwala ka po? Si Joshua po dyan, hindi niya alam kung anong direction na gagawin niya. Kaya pinapabasa sa kanya ng Panginoong Yahweh po dyan ang aklat ng kautusan. Sa buhay po natin, anong magiging reference po natin? Anong magandang direction sa buhay po natin kung ang Bible ay hindi po natin binabasa? Hindi po natin inaasa ang ating pong paglago sa mga taong nagtuturo lang. Dapat tayo mismo ay mayroon po tayong kagustuhan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, marami kang malalaman dyan. Marami kang madidiscover. Sa Bible school nga po, tinanong po ako ng isang professor po dyan, sabi sa akin, Tulyaga, anong natutunan mo dito? Ang tinanong ko lang po sa kanya, sabi ko po, Ma'am, ang natutunan ko po ay parang nakahigit pa po akong nakadampot ng isang ginto sa kalsada sa pag-aaral ko po dito. Bakit? Sapagkat marami po akong nalalaman po dyan na akala ko noon ay tama, yun pala ay kailangan pang itama. Yung salita ng Panginoon, ma'am, sabi ko parang kayamanan sa aking pong pananampalataya na higit pa sa ginto. Ganun po kaimportante yung pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kaya nga, the Bible is like a map. Parang mapa na nagbibigay ng malinaw na direksyon sa ating pong buhay pang araw-araw. Di ba yung Waze, di ba pagka mag-Google Map ka, ibinsan nga, naluluko ka pa kapatid eh. 3 tumbling lang pala, nandyan na pupuntahan mo, pinaikot-ikot ka pa. Di ba? Kaya ang tawag ko dyan sa Waze, waste of time eh. Pagsasayang lang ng oras, andyan lang naman pala sa kabila. Pero alam nyo mga kapatid, ang pagbabasa ng Biblia, hindi waste of time. Ang pagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi pagsasayang ng oras. Ang pagbabasa ng salita ng Panginoon nagbibigay ng tamang direksyon sa ating pong mga buhay. Kaya dapat binibigyan ng panahon ang pagbabasa ng Bible. Amen? Sabi po ng isa pong bishop, sabi po ni Bishop Vincent Vicencio, founder of Tough Guys Global Ministry, sabi niya, when you stop learning, you stop leading. Totoo. Tama. Oras na huminto ka sa pag-aaral, ihinto rin ang pamumuno mo. Ganon din sa pagbabasa ng Bible. Paano mo ikukumpas yung mga pinamumunuan mo kung wala ka namang dapat maituro sa kanila? Kung wala ka namang naitutunan, paano mo ito pamumunuan? Kaya nga pinapababasa sa kanya ng Panginoong Yahweh, basahin mo ang aklat ng kautusan araw-gabi. Pagbulay-bulayan mo yun para lahat ng nakasaad doon ay iyong matutupad at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. Totoo. Kauras na huminto tayo sa pagsaliksik ng katotohanan, ano ang ituturo natin sa ibang mga tao? Maganda yung kasabihan na experience is the best teacher. Totoo yan. Pero pagdating po sa salita ng Panginoon, hindi ko yan sinasang-ayunan. Ang the best teacher, mga kapatid, hindi yung karanasan, hindi yung experience. Ang the best teacher, Holy Spirit. Banal na Espiritu, ang pinaka-the best na teacher pagdating po sa salita ng Diyos. Amen? Ano pa? Sa umaga pong ito, the Bible is powerful to rebuke and expose our hidden sin and secrets. Sino po nakaranas na nagbabasa ng Biblia, magaling magtago ng kanyang kasalanan, magaling magtago ng kanya pong nakatagong sekreto sa buhay, pero once na binasa mo ang Bible, binubulgar ka ng Bible. Kahit anong galing mo magtago ng iyong kasalanan sa pastor mo, kahit anong husay mo magtago ng kasalanan sa asawa mo, kahit anong husay ng tago mo, mga kasalanan na hindi mo maihahayag sa kapwa mo o kapatiran mo, kapatid, try mo basahin ang Bible, binubulgar ka ng Bible. Dahil sa Bible, wala kang pwedeng itagong kasalanan. Ano ang sabi ng awit? Aming mga kasalanan sa harap mo inahayag, mga sala naming lihim ay kita sa liwanag. Amen?
Kung magaling tayo magtago, pag binasa nyo po yung Bible, binubulgar tayo ng Bible. Ini-expose yung mga nakatagong kasalanan po natin. Si Joshua po dyan mga kapatid, pag binasa nyo po ng tuloy-tuloy po dyan, mayroon po dyan isang taong nagkasala sa kanya pong leadership. Sa kanya pong pamumuno na kung saan natalo po sila sa pinakamaliit na kingdom po dyan na tinatawag na Kingdom of Ai. Si Akan. Si Akan pong nagpahamak po dyan sa leadership ni Joshua. Ngayon, anong reference ni Joshua po dyan? Kung hindi niya binabasa ang aklat ng kautusan, kaya nga tinawag niya pong si Akan po dyan na, anak, bakit mo ginawa ito, pinahamak mong Israel? Si Akan po kasi mga kapatid ay isa pong magaling na sundalo ni Joshua. Inaasahan niya yun sa labanan. Pero dahil si Akan ay nagnakaw, si Akan ay nagtago, gumawa ng lihim na kasalanan, ang reference po ni Joshua po dyan, yung kautusan. At ang nakasulat po dyan sa kautusan, sino man lumabag, sino man ang magnakaw, papatayin sa pamamagitan ng pagbato. Kaya nga ayaw ni Joshua gawin yun, pero mayroon po siyang reference na ihahatol po doon kay Akan. Kaya si Akan at ang kanyang pamilya ay pinatay po nila. Ganon din po sa atin. Kapag tayo ay nagkamali, anong reference po natin sa buhay? Salita ng Diyos. Yung nakasulat po sa Bible. Kaya ini-expose ng Bible yung mga sikreto po natin sa buhay. Pero hindi tayo hinahatulan yung pag-expose na yon. Dinadala tayo ng Bible para humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Dinadala tayo ng Bible para tayo ay manumbalik sa Panginoon. Hindi tayo hinahatulan ng Panginoon, kundi pinapabasa po ito para sa kaayusan ng ating pong mga buhay. Amen? Sana makikita po natin yung kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia. Sana makikita po natin dito mga kapatid na napaka-importante sa ating pong pananampalataya ang pagsaliksik ng katotohanan. Huwag po natin payagan na okay lang kapag linggo, may taga-mensahe naman. Okay lang, makikinig na lang ako ng YouTube preaching. Sapat na yun sa aking pong pananampalataya. Huwag po natin payagan yan. Tayo mismo, sa sarili po natin, buksan po natin ang ating pong Bible. Aralin po natin yung ating pong Bible. Ang dami po dyan na napakasarap basahin. Pag nasanay na po tayo, alam nyo, kapag nasanay na po tayong magbabasa ng salita ng Panginoon, hanap-hanapin mo yun. Magulo ang maghapon ng buhay mo kapag hindi mo nababasa ang salita ng Panginoon. Pero lalong gugulo ang buhay mo kapag hindi po talaga natin binabasa ang salita ng Diyos. Amen? Pwede ba yan yung isang sundalo walang pagsasanay, pupunta sa giyera? Ganon din yan sa buhay ng mga mananampalataya. Pwede ba yan, ikaw ay isang mananampalataya, wala namang pagsasanay? Wala namang equipping pagdating sa salita ng Diyos. Hindi pwede po yan. Diba? Kaya nga sabi ko po kanina, hindi naman pinapakabisado ng Diyos yan eh. Hindi niya pinapamemorize kung ang nakasulat dyan. Ang gusto lang ng Diyos, maging familiar tayo sa nakasulat sa kanya pong banal na salita. Amen? Ang sabi po dyan, the Word of God is alive and active. Nung sabi po sa Hebrew chapter 4 verse 12, ano pong ibig sabihin po niyan? The Word of God is alive to transform many lives from worldly mindset to godly mindset. Tama? Kapag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, sabi po doon kanina, alive and active. Buhay ang salita ng Diyos. Kaya kapag binabasa po natin ang salita ng Diyos, nababago ang ating pong buhay. Natatransform ang ating pong mga buhay mula doon saan? Sa makamundong kaisipan tungo doon sa makadiyos na pag-iisip. Nalalaglag yung mga kaisipan po natin, yung mga nasa ng laman, yung mga puot, galit kapag binabasa po natin. Kasi yan ang mundo. Yan ang worldly mindset. Binabago na salita ng Diyos, tinatransform ang ating pong pag-iisip. Kaya nga sabi, doon sa Romans, huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, magbago na kayo sa pamamagitan ng iyong isip para
mabatid ninyo kung ano ang kalugod-lugod, ganap at naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya, the Word of God is alive. Sabi pa nga niyan, ang karugtong pa nga diyan, gaya ng isang tabak na dalawa ang talas. Pumapasok sa kaibuturan ng puso ng tao, sa kasuan. Kaya ganun ang Bible, tinatransform niya, hindi panlabas. Ang salita ng Diyos, binabago niya ang tao, hindi panlabas. Tatanda ka pa rin, pero yung puso mo, binabago ng salita ng Diyos. Mula doon sa makamundong kaisipan, tungo doon sa makadiyos na kaisipan. Ganon ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen? Ganon ka-powerful ang Bible. Ang Bible, mga kabatid, akala lang po natin, sapat na, nandyan lang yung Bible, mababasahin lang, devotion lang. Pero alam niyo po ba, dapat araw-araw binabasa ito. Dapat araw-araw binibigyan ito ng panahon. Hindi po natin iaasa sa kapatid po natin yung paglago po natin. Kahit anong ganda ng preaching, kahit anong ganda ng papaliwanag sa salita ng Diyos, kung tayo mismo wala pong kagustuhan na magsaliksik ng Panginoon, ang labo po ng maturity ng pananampalataya po dyan. Tayo mismo sa sarili po natin. Kaya nga yung kapag nasanay ka, nagbabasa ka ng Bible, nagiging maingat ka sa lahat ng mga salita na iyong naririnig. Na i-scrutinize mo yung mga bagay o salita ng Diyos kung tama ba yung sinasabi o biblical ba yung sinasabi kapag binabasa po natin ang salita ng Diyos. Amen? Sa aking pong pagtatapos sa umaga pong ito, mga kapatid, ito po yun ang aking pong iiwan sa inyo. No, sabi ko po dyan, the more you read your Bible, the more wisdom you will gain for the benefit of your soul. Amen po? Gaya ng isa pong seed po niyan na tumutubo. Di ba pinipilterize yan, inaabunuan yan para lumago? Ganon din ang ating pong espiritu. Ganon din ang ating pong kaluluwa. Kung hindi po natin pinapakain ng salita ng Panginoon, paano lalago ang ating pong pananampalataya? Kung wala po tayong panahon para basahin ang salita ng Diyos, paano tayo lalim sa salita ng Panginoon? Kung yung halaman na tumutubo, inaalagaan ito, sana ganon din po tayo sa ating pong pananampalataya. Kung ang binhi na yun na tumutubo, ganon din po natin pinapakain ng salita ng Panginoon ang ating pong kaluluwa. Yung physical na katawan po natin, grabe ang concern po natin, tama po yun. Pero sana magkaroon din po tayo ng malalim na concern sa ating pong pananampalataya. No? Sana magkaroon din po tayo ng panahon, magbabasa ng salita ng Diyos. Basahin ko to ang Bible para yung aking pong pananampalataya ay lumago din. Ang aking pong pananampalataya, hindi ko po ito iaasa sa iba, ako mismo sa sarili ko. Bibigyan ko ng panahon ng salita ng Diyos para ako ay lumago sa aking pong pananampalataya. Ngayon mga kapatid, kailan po natin bibigyan ng panahon ang ating pong pananampalataya o yung pangangailangan ng ating pong kaluluwa? Nawa, sa pag-uwi natin mamaya, hindi na po nakalagay sa ibabaw ng kabinet ang ating pong Bible. Hindi na po ito pinagdadaanan ng daga ang ating pong Bible. Sana hindi na ito tinatawiran ng mga butiki ang ating pong mga Bible sa ibabaw ng kabinet o saan man yan nakapatong. Sana pag uwi po natin mamaya, maalala po natin ito. The Bible was inspired by God as reference for many lives. Amen? Sana mabigyan natin ng panahon ang salita ng Diyos. Natutuo nga na ang Bible lamang ang makakatulong po sa atin para tayo ay makatuklas ng katotohanan.